So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content and for today's video. Bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas na hot na smartphone ngayon ni Honor, ang Honor X7e. Tara, pag-usapan natin. Yan, for today's video mga idol, quick review natin itong bagong labas ngayon na smartphone ni Honor, ang Honor X7e. So itong smartphone na to ay yun nga, recently lang siya lumabas ito sa Philippines with a price tag na nasa mid-range segment siya. So ang presyo nito when it comes sa SRP, suggested retail price is 15,000 pesos po ito. With 6 GB of RAM and 128 GB of internal storage. Pero magandang balita dito sa product link natin. So pag tinap mo yung video, may shopping button dito or may link dito sa baba. Mura at bagsak presyo lang mo ko itong Honor X7e. Usually around 10,000 pesos to 11,000 pesos pwede siya makuha. At ang magandang balita, may makukuha pa kayong additional discount voucher na 1 to 2,000 pesos off. Additional discount po yan ha. So dyan kayo bumili ng netong Honor X7e para makuha nyo ng napagandang deal itong smartphone na to. So yun nga, syempre marami po naghahanap ngayon ng smartphone na magagamit nila pang araw-araw, pang negosyo, pang trabaho, na kumbaga masasabi natin magiging sulit yung hard-earned money nila. So dito sa video na to, tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda nga ba talaga etong smartphone na to. So first reason why should buy the Honor X7e, ito na, kitang-kita naman na sa itsura, design and aesthetic. Syempre, ang ibang mga consumers natin when buying a smartphone, top priority pa rin nila is design and aesthetic, at meron po yan dito sa Honor X7e. As you can see naman dito sa smartphone na to, napakapulido, sobrang ganda, especially itong tinatawag nilang sunrise orange. At kumbaga ang hirap talaga kumuha ng orange color ngayon, at nakakatuwa naman na nakakuha ko dito sa Honor X7e. So ito yung 17 Pro Max natin. As you can see, sobrang sila when it comes sa color, very identical talaga, na yun nga, namimik yan ng Honor when it comes sa 17 Pro and Pro Max. So dun sila syempre na-inspire when it comes sa color variation neto, which is napagandang decision. Kumbaga when it comes sa design din, as you can see, mukha siyang base model ng iPhone na hinaluan ng color ng Pro Max version. At yun nga, matte finish po overall itong si Honor X7e, na sobrang comfortable hawakan. Hindi po siya mabigat, at manipis din naman itong smartphone na to kahit paano for its battery na napakalaki. Syempre, yun nga, kumbaga pag gagamitin nyo to outdoor, makakuha to talaga na attention ng mga consumers. Akalain nila na iPhone yung gamit nyo. Yung mga hindi talaga familiar sa kumbaga sa design ng or sa color variation ng iPhone, akalain nila may base model na color orange, di ba? So yun, kaya ko i-rate ko yung kanyang design and aesthetic. For me, it's a perfect 10. Second reason why you should buy this smartphone is the battery capacity. Grabe, solid ang battery nito, 7,500 mAh na removable battery. Grabe, paldong-paldo kayo sa battery nito. At performance-wise, ito na ang hinahanap nyo na smartphone, kumbaga when it comes sa ganyang kapasidad. So, karamihan kasi or majority talaga sa atin ngayon naghahanap ng smartphone na alam mo yon, solid yung battery performance, yung merong makunat na battery na magamit nila sa trabaho. Kasi hindi naman po lahat ng consumers ngayon ay gamers. Merong mga consumers na ginagamit sa trabaho, alam mo yung all day silang nagtatrabaho at kailangan nila ng smartphone, parang primary tool nila, na all day battery hinanap nila. Ito na maganda. At syempre pang online business, for TikTok, mga content creators natin, pwede nyo magamit to, all day battery siya dahil napakunat ng kanyang battery capacity. Hindi lang yon, ito yung third reason natin why should buy this smartphone. Fast charging rate. Napaka-solid ng charging rate na ito, is 45 watt fast charging rate. So sa 7.5 to 45 watts, siguro mga 1 hour or 1 hour 30 minutes bago ma-full charge itong smartphone na to. Perfect combination. Matagal malobat,
solid battery performance, tapos napakabilis ng charging rate. And yun ang hinahanap nating perfect combination ng battery at charging rate sa isang mid-range smartphone today. Biruin mo 7.5. Usually yung mga iba natin mga mid-range smartphone na competitors, nasa 6,000, 6,500, 7,000. Swerte kayo, makakita kayo sa ibang brands. Kaya yan ang mapagmamalaki ni Honor dito sa device na to. Fourth reason why I should buy this smartphone display. I know medyo low spec yung display nito, legit. Hindi po siya bagay for its price, medyo overpriced for the specification ng kanyang display. It's TFT, it's HD Plus 720p. Pero ito nung nahawakan ko siya, nag-iba impression ko dahil hindi ko mahalatang low specs yung kanyang display. Dahil, tingnan nyo naman, ginagamit ko pa lang ang taas ng brightness level nito. Meron to 1000 nits of brightness, di ba? Grabe. So, pag gagamitin nyo to outdoor or sa direct sunlight, paniguradong makikita nyo pa rin ng very clear itong device na to. At yun yung nakakatuwa. Usually kasi pag tinawag nating TFT, talamak yan sa Samsung dati na sobrang nagamit ko na yan sa A10 series nila, na sobrang wash out yung display na yan. Yung quality yung quality rather, tapos HD Plus 720p lang siya. Pero dito, hindi ko napansin na TFT lang pala to. So, yun ang napaka-solid dito sa Honor X7e. Kahit na meron siyang low specification when it comes sa display, nakaka-boost po yung kanyang nits of brightness. Siyempre, yan din ang isang priority ng mga consumers natin when buying a smartphone today, yung merong mataas or solid na nits of brightness. I know sa mga ibang competitors nito medyo mababang 1000 nits of brightness, kasi sa mga ibang competitors na it's 4.5 like the Tecno Camon 50, iba is 1.9, 2000 plus. So for me 1000 all goods na yan Parang sabihin na nating makakatawid na yan when it comes sa outdoor activities. Kaya, nung ginamit ko rin naman sa outdoor itong si Honor X7e, so far so good naman siya. Nakikita ko pa rin siya kahit na naka-full brightness na tayo. And, syempre, when it comes sa display pa rin, mga idol, so let's check yung kanyang display here. Ayun, naka-full brightness na pala tayo dyan. At meron siyang 120Hz refresh rate na, which is very normal naman na for its price. Screen size, form factor and all, panigurado may enjoy nyo rin manood or maglaro dito sa Honor X7e. At ang pinaka-last reason why I should buy this device, speakers. It's dual stereo speakers. I know it's dual stereo speakers, so let's check So it's dual stereo speakers, pero medyo pangit yung placement niya. Dito yung isa, and I think yung isa nasa earpiece. Pero maganda naman dito sa Honor X7e, meron siyang volume booster na up to 300% volume. Napakalaking tulong yan pag naglalaro, especially pag nasa outdoor kayo, medyo maingay. Ayan, malaking tulong yung meron siyang volume booster. Kumbaga, maririnig nyo pa rin ng very clear yung nilalaro nyo kahit na maraming noise sa inyong background. At, syempre, yun ang solid doon. Dalawa speaker, malakas na nga yun pag dalawa speaker mo tapos nilagyan mo pa ng volume booster. Bibigyan kayo nito ng literal na immersive sound experience sa isang mobile device. So quick specs lang tayo when it comes sa kanyang processor. It's MediaTek Helio G81 Ultra. So yan ang isang hindi reason kung bakit hindi nyo to bibilin, yung processor. Real talk naman talaga, for the processor, medyo overpriced. I don't know why bakit naglagay ka pa ng G81 Ultra sa mid-range device. Oh wow, oh my gulay. Yun lang naman ng isang real talk yan ang hihila sa Honor X7e, processor nyo. 'Di ba? Kasi yung processor nyo pang 4,000 to 5,000 pesos. Although yun nga, marami tayong nasabing mga reasons kung bakit maganda siyang bilhin, pero may isang rason na hihila sa pababa itong Honor X7e, which is the processor. So ito na, pag-usapan natin yung processor. Performance ng G81 Ultra, hindi po siya mabagal, okay? Kayang-kaya yan for day-to-day tasks, casual things, makakatawid dyan sa mga pang-araw-araw na ginagawa nyo. Multitasking and all, valid, 6GB of RAM. Makakalaro kayo dito, yes, Mobile Legends, COD, Honor of Kings, yung mga ganyan. Pero,
pag mga heavy games, solid games sa sobrang bigat, hindi po kayo makakalaro dito sa Honor X7e. Compare sa mga ibang kapresyo niya na merong mas matataas sa processor na solid, makakalaro kayo sa mga yun. Yun ang pinaka-difference ng Honor X7e sa mga ibang kapresyo niya. Na merong mas matataas or mid-tier na processor compare dito na merong budget tier na processor. Okay? So yun lang na mga idol. Kumbaga, ulitin ko, performance, G81 Ultra, okay, hindi mabagal, pero medyo overpriced for its price. So, yun ang isang titignan nyo rin when buying the smartphone. Pero yun, binigyan ko kayo ng mga rason kung bakit naman for its price, magiging sulit din kahit papaano itong smartphone na to. So, kung interested kayo sa Honor X7e, ilalagay ko po yung link niyan dito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang mo ko ang Honor X7e at syempre may link dito sa baba. Diyan lang kayo bumili nito mga idol dahil mura at bagsak presyo lang mo ko ang Honor X7e dito sa ating link. No worries. Official store po ni Honor ang pagbibilan nyo netong smartphone na to. So hopefully po nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Honor X7e.